Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Ito ang pinakabagong ulat ng panahon ngayong Monday, August 11, 2025. Ngayong nga ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na si Podul, na opisyal na pinangalanang Bagyong Goryo. Narito ang pinakahuling detalye sa kilos at lakas nito. At bago ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Ngayong umaga, huling nakita ang sentro ng Severe Tropical Storm Goryo sa layong 1,325 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot hanggang 135 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers kada oras. Kasabay nito, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon na siyang nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang lugar. Ngayong araw sa Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Batanes at Babuyan Islands, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pagulan at thunderstorm na dala ng southwest monsoon. Mag-ingat sa posibleng pagbaha o landslide lalo na kapag may malalakas na buhos ng ulan. Sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pagulan at thunderstorm dulot ng localized thunderstorms na maaari ring magdulot ng flash flood o pagguho ng lupa sa matinding ulan. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ay banayad hanggang katamtaman ang hangin mula timog-kanluran hanggang timog na may banayad hanggang katamtamang pag-alon na may taas na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, kapareho rin ang kondisyon ng hangin at alon. Batay sa pinakahuling track at intensity outlook, maliit pa rin ang posibilidad na direktang maapektuhan ng Bagyong Goryo ang bansa sa loob ng susunod na 3 araw. Ngunit kung sakaling lumihis ito ng mas patimog, posible ang pagtataas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa extreme northern Luzon. Inaasahan itong patuloy na kikilos pakanluran sa susunod na 24 hours at mula bukas ng hapon, August 12, ay didiretso ito sa direksyong kanluran-hilagang kanluran hanggang sa pagtatapos ng forecast period. Ayon sa kasalukuyang forecast, posibleng dumiretso si Goryo sa timog-silangang bahagi ng Taiwan pagsapit ng Miyerkules, August 13, at tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng gabi ng Miyerkules o madaling araw ng Huwebes. Inaasahan ding magiging typhoon ito sa loob ng 12 hours bago unti-unting humina sa nalalabing bahagi ng forecast. Gayunpaman, posibleng magbago pa ang kanyang track at lakas, kaya mahalagang manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat para sa pinakabagong impormasyon.